Warning: the unauthorized use of this video is illegal and punishable under the law pursuant to RA 8293, also known as Intellectual Property Code of the Philippines, and other laws prohibiting reproduction, distribution, modification, and commercial use without prior written consent. Violators may face civil, criminal, or administrative penalties. To report infringements, contact the DHRDD through 872-30401, Local 6219. Firearms and Explosive Office. Ang Firearms and Explosives Office ng Civil Security Group ay ang ahensya na nagre-regulate at nagpapatupad ng mga batas na may kaugnayan sa mga baril at paputok, partikular ang Republic Act No. 10591 o ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Para sa aplikasyon ng License to Own and Possess Firearm, para ikaw ay ma-qualify sa pagkuha o pagmamay-ari ng baril, dapat ikaw ay isang mamamayang Pilipino, hindi bababa sa 21 taong gulang, at may mapagkakakitaang trabaho, hanapbuhay o negosyo. Ang mga sumusunod ay ang mga requirement sa bagong aplikante ng LTOP: Neuropsychiatric Exam, Drug Test, Notarized LTOP Application Form, Notarized Affidavit of Undertaking, Certificate of Gun Safety and Responsible Gun Ownership Seminar, 1 valid government ID, Proof of Income, National Police Clearance, TSA Birth Certificate or Passport, Barangay Certificate Clearance for LTOP purpose or proof of billing addressed to the name of the licensee, 2x2 ID picture. Mga type of LTOP licenses na ibinibigay sa mga individual. Ang Republic Act No. 11766 ay naglalayong pahabain ang bisa ng License to Own and Possess Firearms mula sa 2 taon hanggang sa 5 o 10 taon depende sa pagpili ng may-ari ng lisensya. Ang batas na ito ay naglalayong mapagaan ang pasanin ng madalas na pag-renew ng lisensya para sa mga may-ari ng baril habang pinapanatili ang mahigpit na regulasyon. Ang mga sumusunod ay ang bagong schedule ng mga bayarin. Mga hakbang sa pag-apply ng bagong account ng LTOP. Step 1. Mag-download at mag-install ng eGov app sa inyong Android phone at mag-register o gumawa ng account, o mag-login via feo.pnp-csg.org para makagawa ng transaction. Step 2. I-upload ang lahat ng mga documents na kinakailangan. Step 3. Kumuha ng Neuropsychiatric Exam mula sa PNP Health Service at Drug Test mula sa PNP Forensic Group. Ang aplikasyon ay rerepasuhin at susuriin ng mga taga-suri ng Firearms Licensing Division hanggang maaprubahan ng Chief FEO. Kapag naaprubahan, makakatanggap ang aplikante ng abiso sa pamamagitan ng nakarehistrong email address. Suriin ang iyong account para sa reference number, code at mga opsyon sa pagbabayad. Step 4. Para sa offline payment, pumunta at magbayad sa pamamagitan ng Uncle Payment Slip sa kahit anong land bank branches. At para sa online payment, magbayad sa pamamagitan ng link.biz portal. Step 5. Ang aplikante ay mag-upload ng katibayan ng pagbayad. Step 6. Pumunta sa napili mong processing branch para sa payment validation at pag-print ng license card. Mga kinakailangan sa pagpaparehistro ng baril para sa individual, new at renewal, duly notarized firearms registration application form. Mga hakbang sa pag-apply ng bagong firearms registration. Step 1. Mag-log-in ng account sa feo.pnp-csg.org. I-accept ang transaction at i-upload ang application form para sa firearm registration. Hintayin hanggang sa ang aplikasyon ay aprobado ng Chief, Firearms and Explosives Office. Step 2. Makakatanggap ng Notice of Payment ang aplikante para sa pagbabayad sa pamamagitan ng Land Bank Uncle Payment Slip o link.biz. Step 3. I-upload ang katibayan ng pagbayad. Step 4. Payment Validation. I-present ang resibo ng pagbayad sa napiling sangay ng FEO or CSUs. At pagkatapos ay hintayin ang printing ng firearm registration card. Step 5. I-upload ang katibayan ng pagbayad ng permit to transport. Ang storage section ang mag-validate ng payment receipt para sa PTT.
At maghintay para sa printing ng PTT at withdrawal form na sign ng Chief Storage Section at Chief FEO. Step 6. Pag-release ng firearm mula sa Storage Section. Mga dahilan para sa pagbawi, pagkansela o pagsuspindi ng lisensya o permit. Una, ang pagsasagawa ng isang krimen o paglabag na kinasasangkutan ng baril, bala, o mga pangunahing bahagi nito. Ikalawa, pagkakasangkot sa isang krimen na may kinalaman sa moral na kabuktutan o anumang paglabag na may parusang pagkakakulong ng higit sa 6 na taon. Ikatlo, pagkawala ng baril, bala, o anumang bahagi nito dahil sa kapabayaan. Ikaapat, pagdadala ng baril o mga pangunahing bahagi nito sa labas ng tahanan o lugar ng trabaho ng walang wastong pahintulot. Ikalima, pagdadala ng baril o mga pangunahing bahagi nito sa mga ipinagbabawal na lugar. Ika-6, pagkaalis sa serbisyo dahil sa dahilan sa kaso ng opisyal at empleyado ng gobyerno. Ika-7, pagsasagawa ng alinman sa mga gawaing parurusahan sa ilalim ng Republic Act 9165, na kilala bilang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ika-8, pagsumit ng mga pekeng dokumento o maling impormasyon sa aplikasyon upang makakuha ng lisensya. Ika-9, hindi pagsunod sa mga kinakailangang ulat, at Ika-10, sa bisa ng kautusan ng hukuman. Be a responsible gun owner, be a good Filipino citizen.